Welcome back na naman dito sa ating munting channel, Bossing Tagalog Recap. Umpisahan na natin dito sa bakbakan at aksyon kung saan labanan at medyo nag-shortcut na tayo at nilaktawan na ang ibang episode. Dahil sa medyo naging busy tayo ng nakaraan sa trabaho, kaya kung bago kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe dahil malakaing tulong ito. Pero ngayon hindi natin papalagpasin ang mga magagandang episode dito sa Global Freeze Zhang Yi ang pinakamalakas na space user mutant. Kabanata 607. Tiningnan ni Zhang Yi ang plain at boring na Rolex sa kanyang kamay at binilang ang mga galaw ng pangalawang kamay. Hindi naglakas loob silang tatlo na ipagpatuloy ang paglalaro ng apoy. Kinuha ni Xu Miao ang mga braso ni Ye He at Lu Yinghao at lumipad sa hangin. Isang ipuy po ang biglang pumaligid sa kanila. Ang tatlong tao ay lumapag mula sa mataas na lugar at ligtas na nakarating sa harap ni Zhang Yi at ng iba pa. Tumingin si Zhang Yi sa pangalawang kamay at bahagyang nagsisisi, sayang. Tinitigan ni Ye He at ng iba pa si Zhang Yi, at kahit isang tanga ay hindi makakita ng hindi kumbinsido na tingin na yon. Humalukip-hip si Ye He at sinabi kay Zhang Yi, "Chaos, napakalaki ng otoridad mo. Kapag naupo ka sa pwesto, paglalaruan mo kami at gagamitin mo ang iyong kapangyarihan para sugpuin ang iba." Napakahusay. Puno ng panunuya ang mga salita. Sinadya niyang mabigkas ang salitang "Chaos." Dahil naniniwala siya na ang mga taong pumipili ng mga ganitong code name ay mga duwag na maliliit na tao. Ang isang tunay na makapangyarihang tao ay dapat pumili ng isang maringal na code name tulad ng kanilang kapitan. At ang eksklusibong pangalan ng code ni Deng Xiantong ay Erlang Shenyang Jian. Malamig na tiningnan ni Zhang Yi ang tatlong tao sa harapan niya. Ang sitwasyong ito ay ganap sa kanyang inaasahan. Walang sinabi ang mga tao sa Black Robe Team, pero umarte sila na parang nanonood ng palabas. Bagamat alam nilang napakalakas ni Zhang Yi, hindi sapat ang kakayahan lamang para maging kapitan. Kailangan mo ring magkaroon ng malakas na kapangyarihan upang kontrolin ang iyong mga nasasakupan. Kung hindi kayang pangasiwaan ni Zhang Yi ang tatlong taong ito ngayon, hayaan mo na silang kunin sila para palibutan at sugpuin ang Eclipse Moon sa hinaharap. Tinitigan ni Zhang Yi ang tatlong tao. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng mga kutsilyo, at sa wakas ang kanyang mga mata ay tumingin kay Ye He. Malinaw, si Ye He ang pinuno sa tatlong taong ito. Matapos siyang patayin, naging tapat ang dalawa pa. Hinayaan ba kitang magsalita? Si Zhang Yi ay hindi sumigaw ng malakas na boses tulad ng mga ordinaryong instruktor, dahil natatakot siyang masaktan ang kanyang boses. Sinabi lang niya sa malamig na tono, "Bago ka magsalita sa susunod, sumigaw ka muna ng report. Magagawa mo ito pagkatapos kitang payagan na magsalita." Ye He itinaas niya ang gilid ng kanyang bibig, magulat. "Ako ni." "Tumahimik ka." Galit na sigaw ni Zhang Yi at pinutol siya. "Binigyan ba kita ng pahintulot na magsalita?" "Ikaw, Li." Yan nagalit din siya. Mababa ang tingin niya kay Zhang Yi, ang kapitan na biglang na-promote. Nang makitang sinasadya siya ni Zhang Yi, tumigil na lang siya sa pagpapanggap. "Ano ang malaking bagay? Ang isang tulad mo ay ang kapitan, at hindi na ako miyembro ng kalokohang investigation team na ito." Hindi man lang itinaas ni Zhang Yi ang kanyang mga talukap. "Kung ayaw mo na, pwede ka nang lumabas." Anyway, kakaunti ang mga tao, kaya maaari niyang hilingin kay Lao Zhu na tulungan siyang magdagdag ng ilan. Napakaraming tao sa Yanyuan, kaya hindi dapat mahirap na magdagdag ng ilang master. Gayunpaman, binago ni Xu Miao at Lu Yinghao ang kanilang mga ekspresyon, at mabilis na hinawakan ang braso ni Ye He upang hikayatin. "Don't be impulsive. Kung aalis ka, mahuhulog ka sa bitag niya. Kahit na gusto na nating umalis, hindi tayo pwedeng umalis ng sobrang duwag. Kung hindi, hindi ba mawawala ang reputasyon ng God Team?" Ang mga background ng pamilya ni Xu Miao at Lu Yinghao ay hindi maihahambing kay Ye He. Kahit na umalis si Ye He mula rito, gaano man kahirap ang sitwasyon, maaaring ayusin ng pamilya na magtrabaho siya sa ibang mga posisyon. Ngunit para kina Xu Miao at Lu Yinghao, sila ang gulugod ng pamilya. Kapag hindi na sila bahagi ng pangkat ng investigasyon, mababawasan ng husto ang kalidad ng buhay ng kanilang buong pamilya. Hindi lahat ay kayang maglaro ng mga hubad na salita. Kailangan mong malaman ang iyong sariling timbang. Kaya't sinubukan ng dalawa ang kanilang makakaya upang pigilan si Ye He na mag-overplay sa kanyang laro. Sinundan nila si Ye He para lang makakuha ng higit pang karapatan pagkatapos sumali sa bagong pangkat ng investigasyon. Sa pagbanggit sa God Team, sumilay ang sakit sa mga mata ni Ye He.
Ang kaluwalhasya ng nakaraan at ang maluwalhati at marilag na figura ni Deng Xiaotong ay lumitaw sa kanyang isipan. Sa kasalukuyan, malamig pa rin ang mga bangkay ni Deng Xiaotong at iba pang miyembro ng koponan at sila ay itinatapon sa isang hybrid team na parang basura. Paanong hindi siya nasasaktan? Naramdaman pa niya na siya ay inabandona ng distrito. Kung hindi, bakit mo gustong maghanap ng isang estranghero mula sa isang hindi kilalang lungsod upang maging kapitan? Ang mga tao sa Black Robe team na katabi niya ay pabirong nakatingin dito. Siya ay naggangalit ng kanyang mga ngipin at nagpasya sa kanyang puso. Gustuhin man niyang umalis ay hindi siya makakaalis ng ganito kung hindi ay magpapatawa siya sa hinaharap. Kaya't iniunat niya ang kanyang kamay at itinuro si Zhang Yi, "Hoy, hindi ba ikaw ang kapitan ng Tengu team? Tignan ko ngayon kung kwalipikado kang maging kapitan." Nagtaas ng kilay si Zhang Yifeng, "Oh. Kailangan mo bang sabihin sa akin kung qualified ako o hindi? Sino ka sa tingin mo? Ikaw ayaw mong gamitin ang mga salita mo." Tinitigan Yehi si Zhang Yi at Ninishan, may ganoong bagay sa mga tuntunin at regulasyon ng pangkat ng pagsisiyasat. Dapat tanggapin ng kapitan ng investigasyon ang hamon mula sa mga miyembro ng koponan. Kapag nabigo siya, mawawala ang kanyang katayuan bilang kapitan. Hindi matatanggihan ang hamon na ito. Ngayon ay miyembro pa rin ako ng Tengu team, kaya mas lumawak ang ngiti sa kanyang mga labi, tanggapin mo ang hamon ko. Ang gulo. Natahimik sandali si Zhang Yi. Hindi siya natatakot, bagkus ay nalilito. Totoo ba na ang mga taong nananatili sa malalaking unit ng mahabang panahon ay nagiging tanga? Gusto mo akong aw? Itinuro ni Zhang Yi ang kanyang ilong at hindi makapaniwalang nagtanong. Gaano ka man kasama, maaari kang italaga bilang kapitan mismo ni Zhu Zeng. Kahit na iniisip mo ito gamit ang iyong mga daliri, alam mo na hindi ka maaaring maging mahina, hindi ba? He snorted coldly. Of course not. Kung aawayin kita mag-isa, hindi maganda ang pakinggan mo kung kumalat ang balita. Tatlo tayo, tamaan kita. Zhang Yi, may lakas ng loob ka bang sumagot? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, agad na nagpakita ng interes ang mga mukha ni Baili Changqing at ng iba pa. Alam nilang napakalakas ni Zhang Yi. Ngunit hindi nila alam kung gaano kalakas si Zhang Yi. Tatlong miyembro ng pangkat ng Qianshen ang humarap kay Zhang Yi ng mag-isa. Ang laban na ito ay napaka-interesante. At si Zhang Yi, tatanggapin ba niya ito? Bahagyang kumunot ang noo ni Baili Changqing, nag-iisip kung kaya niyang manalo laban sa tatlong taong ito kung siya yon. Ang huling sagot ay hindi masyadong optimistiko. Puro elite ang mga miyembro ng investigation team, kaya ayos lang ang one-on-one, pero kung magtutulungan silang tatlo, mas ma-enhance ang kanilang lakas sa isa't isa. Bilang isang deputy captain, walang pagkakataon si Baili Changqing na kumpletuhin ang 1-on-3 maliban kung pigilan niya ang kanyang sarili. Itinaas ni Zhang Yi ang kanyang mga talukap at mahinahong sinabi, "Kung gusto mong mamatay, matutulungan kita." Ang labanang ito ay isang labanan upang magtatag ng prestihyo at dapat labanan. Kung hindi kami lalaban, mahirap pangunahan ang koponan sa hinaharap. Ang mga mukha ni Yehi at ng iba pa ay nagpakita ng mga ekspresyon ng labis na kaligayahan. Hindi ko inaasahan na si Zhang Yi ay talagang maglalakas loob na tanggapin ang kanilang hamon. Tumalikod si Zhang Yi at umatras sa gilid ng training ground. Mahinahon niyang sinabi, "Aalis muna ang lahat dito." Agad na umalis sa training ground ang mga miyembro ng Black Robe team, at umalis din sila Yang Yu kasama si Yang Xingxin. Sa oras na ito, si Zhang Yi at Yehe lamang ang naiwan sa malaking training ground. Mahalaga ang oras ko at tinatamad akong pumunta sa martial arts field. Dito na tayo mag-away. Bilisan mo at talunin mo ako para makatawag ako ng isang araw. Lumingon si Zhang Yi at tumingin sa kanila ng may masamang tingin. Sa katunayan, ang buhol sa pagitan ng dalawang kaharian ay kumalat sa paligid niya na bumubuo ng isang depensa na walang mga blind spot. Nagkatinginan si Yehi at ang tatlo pa. Yehi lowered his voice and said, "Kung isa-isang matalo natin siyang tatlo, siguradong tatalunin natin siya." Hanggat natatalo siya, wala siyang kahihiyan na ipagpatuloy ang pagiging kapitan. Saka baka magkaroon tayo ng pagkakataon na gamitin. Sumimangot si Xui Miao, ngunit wala kaming alam tungkol sa taong ito. Ngunit maaaring nakuha niya ang aming impormasyon sa pamamagitan ng mga nakatataas. Kami ay dehado dito. Sabi ni Ehi, kaya kailangan ko ng tatlong tao para labanan siya.
Hanggat ang kakayahan nating tatlo ay nagtutulungan ng maayos, sa antas ng kapitan o mas mababa, malaki ang tsansa nating manalo laban sa sinuman. Ang tatlong tao ay nagpasaya sa isa't isa, at lahat sila ay determinado na talunin si Zhang Yi dito at magkaroon ng magandang laban. Na-expel man sila sa team, maganda pa rin ang reputasyon nila, kaya mas madali silang sumali sa ibang organisasyon. Tumingin si Zhang Yi sa tatlong tao na nagbubulungan at nag-uusap ng mga taktika, na may mapang-asar na ngiti sa kanyang mukha. Pwede na ba tayong magsimula? Nang matapos ang tatlong tao sa kanilang diskusyon ay napako ang kanilang mga mata sa kanya. Gawin mo! Siya ay nagbigay ng mababang inumin. Agad na kumilos si Lui. Nagdikit ang 5 daliri ng kanyang mga kamay at tumusok sa baywang ni Yehi at Xu Miao. Poison Doctor, Lu Yinghao, isang taong may espesyal na kakayahan. Ang kanyang mga likido sa katawan ay maaaring gawing nakamamatay na lason o maging potion na nagpapalakas sa katawan. Sa simula ng labanan, nag-inject siya ng adrenaline sa kanyang dalawang kasama na nagpapataas ng kanilang pisikal na kaguluhan, lubos na nagpapabuti sa kanilang kadaliang kumilos. At maging ang kanilang mga pandama ay pinahusay ng ilang antas. At syempre siya mismo ay pinalakas sa pinakamataas na lawak. Matapos mapalakas, naglabas si Xu Miao ng dagger na kumikinang na may asul na liwanag mula sa tactical backpack sa likod niya. Isang magulong ipuypo ang bumungad sa kanyang katawan na bumalot sa kanilang tatlo. Ngunit hindi gumagalaw si Zhang Yi, at dahan-dahan pang inilabas ang kanyang 2 pilak na pistola, Baixiao, mula sa magkaibang espasyo. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, dinagdagan niya sila ng mga banal na bala ng pilak. Habang siya ay naglalagay ng mga bala, isang malakas na hangin ang sumugod sa kanya, at ang buong training ground ay napuno ng kabaliwan. Ang pag-agos ng daloy ng hangin ay nagkaroon ng malaking epekto sa larangan ng pangitain. Nakasakay sa hangin, dumating si Xu Miao sa harap ni Zhang Yi sa isang iglap. Si Xu Miao ay isang taong may kakayahang maglabas, at ang kanyang code ng kakayahan ay Windrunner. Kaya niyang kontrolin ang kapangyarihan ng bagyo at magaling sa assassination. Sa isang iglap, sa tulong ng malakas na hangin, narating niya ang likod ni Zhang Yi. Ang dagger na kumikinang na may asul na liwanag sa kanyang kamay ay sinaksak ng malakas sa likod ni Zhang Yi. Tila hindi napansin ni Zhang Yi, hindi lumingon, at hindi man lang gumawa ng anumang reaksyon. Ngunit sa susunod na sandali, ang punyal ay tumusok sa kawalan, at ang dulo ng punyal ay biglang naglaho sa hang. Biglang lumiit ang mga mag-aaral ni Xu Miao, at naramdaman niya ang isang mapanganib na aura. Ngunit ang kanyang mga paggalaw ay masyadong mabilis, at ang kanyang buong kanang braso ay nawala na sa alien space ni Zhang Yi. Hindi maganda. Nagulat si Xu Miao at gustong umalis ng mabilis. Bagamat hindi niya alam kung ano ang kaya ni Zhang Yi, sinabi sa kanya ng kanyang intuisyon na pagkatapos na makapasok sa kakaibang espasyong iyon, ang kanyang wakas ay magiging lubhang miserable. Ngunit sa sandaling ito, isang itim na baril ang nakatutok sa kanyang ulo. Hindi man lang lumingon si Zhang Yi. Matapos itutok ni Baixiao ang kanyang malaking baril sa kanyang ulo, walang pag-aalinlangan niyang hinila ang gatilyo. Damn it! Kinagat ni Xu Miao ang kanyang mga ngipin, at ang hangin sa kanyang paligid ay umuungal ng mas malakas. Ang kanyang anyo ay nawala sa isang iglap, at nang siya ay muling lumitaw, siya ay 12 ng metro na ang layo. Boom! Si Xu Miao ay mukhang maingat, ito ba ang kakayahan ng space system? Hindi ako makakaatake ng malapitan. Ito paano ako lalaban? Siya ay isang mamamatay tao, at ang kanyang bilis at kakaibang mga kasanayan sa paggalaw ay ang kanyang pinakamalakas na sandata na maaaring pumatay sa isang strike. Gayunpaman, si Zhang Yi ang pinakamahigpit sa ganitong uri ng bagay. Dapat may flow sa depensa niya. Kailangan muna nating hanapin ang flow niya. Akala ni Xu Miao. Itinaas ni Zhang Yi ang mga sulok ng kanyang bibig at tumingin kay Xu Miao na tumataka sa isang nakakatawang paraan. Yung shot kanina was just a warning. Ngayon lang talaga ako naging close, halos hindi ko maiwasang patayin si Xu Miao. Dahil sa likas na ugali, si Zhang Yi ay partikular na sensitibo sa mga pag-atake mula sa likuran. Pero bago niya itulak ang gatilyo, naalala niya na ang mga lalaking ito ay magiging napakahirap para sa kanya kung sila ay mamatay. Kung hindi, sa loob ng 7 hakbang, mabilis at tumpak ang kanyang baril. Hindi makataka si Xu Miao gaano man siya kabilis. Tuturuan lang kita ng kaunting leksyon. Si Zhang Yi ay nagkaroon ng pambihirang sandali ng paglambot ng puso.
Agad na ipinarating ni Xu Miao ang kanyang iniisip kina Yehi at Lu Yinghao. Napakakaiba ng kakayahan niya. Dapat space-based ability. Na-absorb ang close attack ko. Ang iba't ibang mga dimensyon ay walang kakayahang aktibong pag-atake, pabayaan ang direktang pagkolekta ng mga nilalang. Ngunit sa sandaling siya ay gumawa ng inisyatiba na pasukin ito, ang buhay at kamatayan ay mahigpit na makokontrol ni Zhang Yi. Kung hindi pa nag-react si Xu Miao, siya na sana ang naging bag ni Zhang Yi. Matapos marinig ni Lu Yinghao ang pahayag ni Xu Miao, sinabi niya sa malalim na boses, hayaan mo akong subukan siya. Naglabas siya ng punyal at mabilis na pinutol ang palad niya. May lumabas na bakas ng dugo, ngunit walang dugon. Sa halip, ang mga daloy ng ambon ng dugo ay lumipad palabas mula sa sugat na parang kuyob ng mga insekto, naging pulang ambon sa buong kalangitan, at pagkatapos ay tumangay patungo kay Zhang Yi kasama ng bagyo. Ang sariling dugo ni Lu Yinghao ay maaaring maging lason na tumatagos sa bituka. Hindi na kailangang makakita ng dugo para masil ang lalamunan. Hanggat nakadikit sa balat ng katawan ng tao, mabilis itong makapasok at mapatay ang kalaban. Agad na pinalibutan ng pulang ambon sa kalangitan si Zhang Yi. Sinubukan ni Lu Yinghao na gamitin ang pamamaraang ito upang subukan ang takip ni Zhang Yi. Gayunpaman, si Zhang Yi Gujing ay kalmado, dahan-dahang itinaas ang kanyang mga kamay, itinutok ang 20 puting kuwago sa kanilang mga katawan at nagsimulang bumaril. Hanggat hindi sila maaaring patayin, gaano man kalubha ang kanilang mga pinsala, maaaring buhayin sila ng medical center ng Blizzard City. Kung ikaw ay may kapansanan, ikaw ay hindi pinagana. Ang pulang ambon ay lubusang lumubog sa alien space ni Zhang Yi at hindi nagdulot ng kaunting pinsala kay Zhang Yi. Ngunit ang mga pilak na bala ay tumagos sa bagyo na parang mga daloy ng liwanag at matalim na pinaputukan silang tatlo. Banal na mga pilak na bala, tumpak na pagbaril, kasama ang 20 beses na pagtaas ng bilis, lahat ng uri ng mga kakayahan ay pinagsama-sama, at ito ay nagiging isang napakahabang hakbang na pagpatay. Isang pamatay na hakbang na kahit isang high-level na Delta Alien ay hindi maglalakas loob na labanan. Ang mga banal na bala ng pilak ay pinaputukan sa kanilang tatlo, at silang tatlo ay mabilis na nakaiwas. Ang mabilis na putok ng mga bala ay parang isang silver rainstorm na ginagawa itong mahirap na bantayan. Sa kabutihang palad, silang tatlo ay na-enhance ng adrenaline ni Lu Yinghao, kaya naging mabilis ang kanilang reaksyon. Hindi mo ba mahanap ang blind spot niya? Imposible, basta tao ka, siguradong may kahinaan ka. He said without giving up. Sa ilalim ng kanyang mga paa, ang itim na anino ay kumikislap, tulad ng isang masamang espiritu na naghihintay ng isang pagkakataon. Gayunpaman, hindi pa niya nakikita ang kahinaan ni Zhang Yi, kaya hindi siya madaling makakilos. Ilantad lang niyan ang sarili mong trump card. Ngunit walang magawa si Baili Changqing nang makita niya ang ganoong eksena. May isang bagay na hindi nila alam. Kung alam nila, hindi sila magiging tanga para hamunin si Zhang Yi. Tumingin sa kanya si Wudi, anong nangyayari? Tumingin si Baili Changqing kay Zhang Yi na kalmado at walang pakialam kahit na anong uri ng pag-atake ang kanyang kinakaharap. Mabagal niyang sinabi, sa opisyal na impormasyon, ang ability code name ni Zhang Yi ay Absolute Defense. Ang mga kakayahan ng tatlong taong ito ay parang naghahatid ng pagkain sa kanya. Mayroon lamang isang paraan upang masira ang kakayahan ni Zhang Yi, at iyon ay ang paggamit ng ganap na malakas na puwersa upang masira ang threshold ng isang beses na pagsipsip ng enerhiya sa iba't ibang espasyo. Nagdudulot ng pansamantalang pagbagsak ng dimensional gate. Ngunit sa kasalukuyang lakas ni Zhang Yi, kung gusto niyang gawin ito, tanging ang mga may napakalakas na pagpapalaya o mga espesyal na kakayahan, pati na rin ang mga dayuhan na kapareho niya, o mas mataas pa sa kanya, ang makakagawa nito. Ito ang lakas ng isang captain-level alien na nakatutok sa depensa. Ipinahayag ni Baili Changqing ang gayong damdamin. Maaaring hindi kinakailangang patayin ni Zhang Yi ang kanyang kalaban kapag kaharap siya. Ngunit napakahirap niyang patayin. Tahimik na tinitigan ni Zhang Yi ang tatlong tao sa kanyang harapan, at walang awa na nagpaputok ng bala sa kanyang kamay. Ang mga kakayahan ng tatlong taong ito ay parang naghahatid ng pagkain sa kanya. Mayroon lamang isang paraan upang masira ang kakayahan ni Zhang Yi, at iyon ay ang paggamit ng ganap na malakas na puwersa upang masira ang threshold ng isang beses na pagsipsip ng enerhiya sa iba't ibang espasyo. Nagdudulot ng pansamantalang pagbagsak ng dimensional gate. Ngunit sa kasalukuyang lakas ni Zhang Yi, kung gusto niyang gawin ito,
tanging ang mga may napakalakas na pagpapalaya o mga espesyal na kakayahan, pati na rin ang mga dayuhan na kapareho niya o mas mataas pa sa kanya, ang makakagawa nito. Ito ang lakas ng isang captain-level alien na nakatutok sa depensa. Ipinahayag ni Bailey Changqing ang gayong damdamin. Maaaring hindi kinakailangang patayin ni Zhang Yi ang kanyang kalaban kapag kaharap siya. Ngunit napakahirap niyang patayin. Tahimik na tinitigan ni Zhang Yi ang tatlong tao sa kanyang harapan at walang awa na nagpaputok ng bala sa kanyang kamay. Ang pares ng mga pistola ni Baixiao ay pangunahing ginagamit sa malapitang labanan na mas maginhawa. Ngunit sa mga tuntunin ng kapangyarihan, ito ay mas mababa sa isang ikasampu ng Leishu. Gayunpaman, hindi nangahas si Zhang Yi na gamitin ang Leishu ng madali, lalo na sa ganitong uri ng kompetisyon sa mga miyembro ng koponan. Natatakot siyang masabugan niya ang mga taong ito nang hindi sinasadya. Ngunit gayunpaman, si Yehi at ang iba ay tumakas sa sobrang kahihiyang paraan. Ang Divine Movement Technique ni Xu Miao ay ganap na walang silbi laban kay Zhang Yi. Makalapit man siya, wala siyang mahanap na mahinang punto para umatake. Ang kakayahan ni Lu Yinghao ay mas walang silbi. Maaari lamang siyang maglabas ng lason sa pamamagitan ng pisikal na paraan, at ang pamamaraang ito ay natalo ni Zhang Yiqian. Si Yehi lang ang hindi pa nagpapagana ng kanyang kakayahan at naghihintay ng pagkakataon. Ngunit hawak ni Zhang Yi ang lahat ng impormasyon nila sa kanyang. Yehi naglabas ng kakaibang tao na may codename ng kanyang kakayahan, Phantom Killer. Maaari mong gamitin ang iyong anino upang pumatay ng mga tao na may saklaw na 300 metro. Kasabay nito, ang mga anino ay maaaring gamitin upang makipagpalitan ng mga posisyon sa mga tao. In essence, assassin din siya. Ang pinakagustong gawin ng mga assassin ay maglaan ng oras. Ngunit kung haharapin niya ang isang dayuhan na nakatuon sa pagtatanggol, kung gayon ang kanyang mga kakayahan ay magiging lubhang walang silbi. Siyempre, maaari rin nilang piliin na tumakas. Kung ito ay nasa larangan ng digmaan, si Zhang Yi ay hindi gustong habulin ang kalaban. Pero ngayon, nasa training ground silang lahat na kasing laki ng 4 na basketball court. Gustong hamunin ni Yehi at ng iba pa si Zhang Yi, kaya imposibleng makatakas. Pagkatapos ay maaari lamang silang maging 3 buhay na target. Sa simula pa lang, kinalkula na ni Zhang Yi ang lahat ng nasa isip niya. Kung hindi siya 100% sigurado na mananalo sa laban na ito, hindi niya tatanggapin ang 1-on-3 request. Bang! 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 Ang liwanag ng mga banal na bala ng pilak ay patuloy na tumatama sa kalawakan, at ang 3 tao ay naubos ang lahat ng kanilang lakas upang maiwasan lamang ang pinagdaanan ng mga bala. Ang adrenaline hormone ay parang stimulant. Ito ay mas katulad ng isang pinahusay na stimulant na maaaring pansamantalang mapabuti ang komprehensibong kakayahan ng isang tao. Gayunpaman, ang presyo ay kapag ang epekto ng gamot ay nawala, ang katawan ay nasa isang napakahinang estado. Ngayon, pinilit sila ng mga bala ni Zhang Yi na i-overdraft ang gamot. Damn it, there's no way to get close. At kahit makalapit ako, hindi ko alam kung paano masisira ang depensa niya. What the hell that kind of power? Wala ba talagang blind spot? Ang 3 tao ay walang anumang pakikipag-ugnayan kay Zhang Yi noon. Kung hindi, kung napanood nila ang laro sa pagitan ni Zhang Yi at Wu Di, magkakaroon sila ng kaunting pag-unawa sa mga kakayahan ni Zhang Yi. Sa mata ni Bailey Changqing, Liang Yu at iba pa, ang labanang ito ay napaka-nakakatawa. Ang 3 sa Yehi ay parang 3 unggoy, tumatalon-talon para maiwasan ang mga bala ni Zhang Yi. Lugi sila at walang magandang paraan para ipagtanggol si Zhang Yi. Gayunpaman, napakaraming bala ni Zhang Yi at hindi niya magagamit ang lahat. Mayroon siyang lukeran at kinokontrol ang malaking mapagkukunan ng Tianhai City na nangangahulugang mayroon siyang hindi mauubos na arsenal. Naglabas si Zhang Yi ng tubig sa karagatang Pasipiko. Tinakpan ni Liang Yu ang kanyang noo at walang magawang sinabi. Ang totoong killing move niya, Divine Power Man o Void Spear, kahit alin ang gamitin niya, mapapatay niya agad ang 3 tao sa harapan niya. Ngunit ngayon ay ginamit na lamang ni Zhang Yi ang kanyang baril para harapin ang mga ito, para na siyang matanda na tinutukso ang 3 makulit na bata. Medyo naawa pa siya sa 3 lalaking ito na walang alam sa langit at lupa. Pagkatapos ng 2 pag-ikot ng disenyo, ang 3 tao sa Yehi ay nakaramdam ng labis na hinanakit. Ngunit ang bilis ng reaksyon ng katawan ay bumabagal din habang ang mga epekto ng adrenaline hormone ay nawawala.
Si Xu Miao ang unang binaril. Ang kanyang binti ay natagos ng banal na pilak na bala na nag-iwan ng isang transparent na butas ng bala mula sa harap hanggang sa likod. Ano ba? Napasigaw siya sa sakit at diretsong bumagsak sa lupa. Itinutok ni Zhang Yi ang kanyang baril sa kanyang ulo, at pagkatapos ay binaril siya sa sahig sa tabi ng kanyang tainga. Napuno ng berdeng usok ang hangin, at si Xu Miao ay labis na natakot kaya siya ay pinagpawisan ng malamig. Hindi, sumusuko ako. Gusto lang niyang makakuha ng ilang benepisyo mula kay Zhang Yi, at hindi niya intensyon na talagang makipag-away kay Zhang Yi. Kaya't nang makita niyang may hindi maganda sa oras na ito, agad siyang tumalon at nagrebelde. Nang makitang sumuko si Xu Miao, naging balisa sina Yehi at Lu Yinghao. Bilang pinakamahinang miyembro ng pangkat ng Qianshen, alam ni Lu Yinghao na ang sitwasyon ay hindi na mababawi at tiyak na sumuko. Kapten, sumuko na ako. I am really no match for you. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at masunuring umatras sa gilid. Bilang isang tao, ang pinakamahalagang bagay ay maging masaya. Bakit gusto mong mabuhay ng masaya? He gritted his teeth and cursed secretly, walang kwentang bagay. Sa ilalim ng kanyang mga paa, ang anino ay umikot at nag-deform sa kanyang kalooban, at pagkatapos ay ginamit ang pagpapalitan ng posisyon sa pagitan ng katawan ng tao at ng anino upang tumpak na umiwas sa mga bala ni Zhang Yi ng sunod-sunod. Hindi maiwasan ni Zhang Yi na humanga sa kanya ng kaunti. Ang taong ito ay karapat-dapat na maging isang mid-level na miyembro ng Celestial Team. Nagkaroon talaga ng dalawang sandali. Zhang Yi, bagamat narito, ginamit mo ang mga patakaran para manaig. Ngunit sa larangan ng digmaan, maaari ka bang magtago doon at huwag lumabas? Kung tatakas ako, paano mo ito haharapin? Nang makitang hindi niya mahanap ang kahinaan ni Zhang Yi, sarkastikong sinabi ni Yehi. Hindi pa rin siya kumbinsido. Sa tingin ko, sinamantala ni Zhang Yi ang geographical na lokasyon. Ngunit hindi nila naintindihan na ang isang tunay na master ay nakakaalam kung paano gamitin ng mabuti ang lahat ng nakapalibot na kapaligiran. Narinig ito ni Zhang Yi at tahimik na ibinaba ang dalawang baril sa kanyang mga kamay. Pinaplano ko noong una na lutasin ang problemang ito sa isang normal na paraan, ngunit ang nakuha ko lang ay ang iyong pagmamataas. Okay, hindi na ako magpapanggap, ipapakita ko ang mga card ko. Tinakpan ni Zhang Yi ang kanyang noo gamit ang isang kamay at bumuntong hininga. Ngunit mayroon ng puting liwanag na natipon sa kanyang kanang mata. Nang ibaba niya ang kanyang kanang kamay at tumingin kay Yehi, isang hininga ng kamatayan ang agad na bumalot sa kanyang katawan. Isang layer ng puting pawis ang nabuo sa likod ni Yehi. Mabilis niyang ginamit ang kanyang anino upang igalaw ang kanyang katawan 300 metro ang layo. Ngunit mabilis na lumingon si Zhang Yi, nakatitig pa rin ang mga mata sa kanyang posisyon. Ang pag-alis ay mayroon ding oras ng paglamig. Sa bawat pag-activate nito, abutin pa ng 1 segundo bago ito magamit muli. Ngunit sa pagkakataong ito ay ikinulong siya ni Zhang Yi, at hindi siya makatakas. Banal na kapangyarihan. Biglang bumukas ang kanang mata ni Zhang Yi. Sa harap ng kanyang paningin, ang isang malaking cylindrical space ay agad na naging distorted. Tahimik, isang malaking butas ang nabuksan sa dingding ng training ground. Partikular na idinisenyo para sa pagsasanay ng mga dayuhan, ang makapal na reinforced na semento na konkreto ay parang putik, at natagos sa pamamagitan ng 3 metrong lapad na daanan. Siya ay nakatayo doon na walang laman, at ang kamatayan ay dumaan sa kanya. Nakaramdam siya ng lamig sa kanyang ulo, lamig ng hanggang buto. Malamig na tiningnan siya ni Zhang Yi, gusto mo bang magpatuloy? Siya ay nakatayo doon na walang laman, at nakalimutan niya ang kanyang mga salita sa isang sandali. Ngunit isang ideya ang lumitaw sa kanyang isipan. Sinubukan niya talagang hamunin ang taong nasa harapan niya. Anong katangahan ang desisyon nan? Tanging si Deng Shentong lamang ang nagbigay sa kanya ng nakakatakot na panggigipit at pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Iyon ang kanyang ganap na walang talo na kalaban. Kaya lang, sina Zhang Yi at Deng Shentong ay dalawang ganap na magkasalungat na tao. Si Deng Shentong ay talagang nakakasakit. Si Zhang Yi, sa kabilang banda, ay nagpapanatili muna ng ganap na depensa at pagkatapos ay umaatake. Gayunpaman, ang kanyang mga pag-atake ay bihirang kasama ang mga walang kabuluhang probings, at ang kanyang mga pag-atake ay palaging nakakapatay na mga galaw. Ang dating paggamit ng baril sa kanila ay pinaglalaruan lang sila. Yare! Ha 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 ha!
Tila nanigas ang hangin sa venue, ngunit nabasag ang katahimikan ng malakas na tawanan sa labas ng venue. Hinawakan ni Woody ang kanyang tiyan, itinuro si Yehi gamit ang isang kamay, at inilagay ang kanyang kamay sa braso ni Bailey Changking, tumatawa. Siya ay medyo nalilito, ngunit hindi nagtagal ay natuklasan niyang may mali. Parang walang psychological effect ang lamig sa itaas ng ulo ko. Hindi niya namamalayan na inabot niya ang kanyang ulo, ngunit pakiramdam nito ay napakadulas. Ang kanyang buhok ay ginupit ni Zhang Yi. Ah! Siya ay bumagsak at sumigaw. Kung tutuusin, isa siyang gwapong lalaki at maraming babaeng fan sa Blizzard City. Ngayong pinugutan na ni Zhang Yi ang buhok na pinakamahalaga sa kanya, paano siya lalabas para makipagkilala sa mga tao sa hinaharap? Malamig na sinabi ni Zhang Yi, dito nagtatapos ang komedya na ito. Hoy, sino yan? Tumingin siya kay Lu Yinghao. Matapat at magalang na sinabi ni Lu Yinghao, Kapitan Zhang, ano ang iyong mga order? Good boy, ang bilis mong nagbago ng tono. Sinulyapan siya ni Zhang Yi. Ibaba mo ang dalawang lalaking ito para gamutin. Matapos matanggap ang utos ni Zhang Yi, naglakas loob si Lu Yinghao na puntahan at tingnan ang mga sugat ni Xi Miao. Siya ay bumagsak sa lupa sa kawalan ng pag-asa, na may hitsura ng kawalan ng pag-asa sa kanyang mukha. Si Zhang Yi ay walang kahit katiting na awa sa kanila. Mula ngayon, maaari kang umalis sa Tengu Squad anumang oras na gusto mo. Walang magbabago sa desisyon ko. Inangat ni Yehi ang kanyang ulo at tumingin kay Zhang Yi. Ibinuka niya ang kanyang bibig para sabihin ang isang bagay, ngunit sa pag-isip sa kanyang ginawa, hindi niya magawa. Sila pala ang clone. Binigyan pa rin siya ni Bailey Changking ng mukha, kaya lumapit siya at tinulungang tumayo si Yehi. Pagkatapos ay pinalabas niya silang tatlo sa training ground. May kilala akong doktor na napakagaling gumamot ng buhok. Mayroon siyang isang uri ng kola na kayang gamutin ang lahat ng sakit pagkatapos inumin at mabilis na tumubo ang iyong buhok. Pinaalis ni Bailey Changking ang tatlong miyembro ng orihinal na pangkat ng Tianchen at bumalik sa lugar ng pagsasanay. Sa oras na ito, ang mga miyembro ng Black Robe Team ay tumingin kay Zhang Yi na may pagtataka. Ang Zhang Yi ngayon ay mas makapangyarihan kaysa sa alam nila sa simula. Lalo na ang uri ng depensa na hindi masisira, kahit ano pa ang isipin ng mga taong naroroon, wala silang mahanap na paraan para harapin ito. Tumingin si Zhang Yi sa kanila at diretsong sinabi, alam ng lahat ang pagtatatag ng Tengu Team. Ito ay pansamantalang koponan lamang. Malamang na mabubuwag ang koponan pagkatapos malutas ang problema ng Eclipse. Ito ay tiyak na dahil dito na ang mga taong iyon ay napakawalang prinsipyo. Ngunit dito, gusto kong sabihin sa iyo na hanggat umiiral ang koponan na ito, ako ang magiging kapitan para sa araw na iyon. Kung sino man ang magpapasaya sa akin, lalo ko siyang gagawing hindi masaya. Lalong naging seryoso ang kapaligiran sa pinangyarihan. Napatunayan na ni Zhang Yi sa kanila sa pamamagitan ni Yehi at ng iba pang tatlo na hindi siya isang taong dapat pagtripan. Ang Celestial Team ay nabigo na sa kanilang misyon na sakupin ang Eclipse. 8 tao, kasama ang kanilang kapitan, ang namatay. Sa tingin ko hindi mo iniisip na mas makapangyarihan ka kaysa sa kanila. Kaya ngayon dapat mong harapin ang mga problemang makakaharap natin ng may pinakamabigat na ugali. Kung hindi, mamamatay ka. Tumango si Bailey Changking. Tumayo siya ng tuwid sa karaniwang postura ng militar. Kapitan, mayroon na tayong kamalayan sa ating mga puso. Mayroon silang ganitong kamalayan mula sa unang araw na sumali sila sa pangkat ng pagsisiyasat. Bukod dito, ang mga miyembro ng pangkat ng pagsisiyasat ay patuloy na nagbabago at higit sa 70% ng mga tinanggal ay napatay sa misyon. Bakit maaaring tangkilikin ng pangkat ng pagsisiyasat ang mataas na antas ng supply ng mapagkukunan? Binayaran nilang lahat ito ng kanilang buhay. Tumango si Zhang Yi, mas mainam na magkaroon ng ganitong uri ng kamalayan. Ngunit hindi kailangang magsakripisyo ng walang kabuluhan. And my ability is defensive, and so is my personality. So during battle, I will rely on my best to keep everyone alive. Ang oras ng pagkilos ay hindi alam, at ang plano ng aksyon ay kailangang magpasya batay sa okasyon kung kailan naganap ang lunar eclipse. Si Vice Captain Bailey ay isang eksperto sa bagay na ito. Tumingin si Zhang Yi kay Bailey Changking. Na siya ay Vice Captain ay hindi mapag-aalinlanganan. Lakas man o kasikatan, lahat ay kumbinsido.
Sinabi ni Zhang Yi kay Baili Changqing, sa susunod na pagkakataon, sana ay mapalakas mo ang pagsasanay ng mga miyembro ng koponan. Walang maaaring maging maluwag. Inilagay ni Baili Changqing ang kanyang mga kamay sa likod at malakas na tumugon, Kapitan. Kung tutuusin, nitong mga nakaraang buwan, hindi na relax ang training ng kanilang team. Kahit na mababa ang tingin ng mga tao sa itaas sa kanilang hindi nasisiyahang koponan, hindi sila susuko sa kanilang sarili. Naghihintay lamang sa araw na ito, ang pagkakataong pumunta sa larangan ng digmaan. Hanggang dito lang muna ulit mga bossing, kung umabot kayo sa video, pakiusap mag-subscribe kayo sa aking channel, para lalo ako sipagin sa pag-upload kahit medyo busy, gusto ko andin mag-resign sa trabaho, kaya suportahan nyo ang aking channel. Salamat mga bossing sa susunod.